Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, kung nangangailangan or magsisimula kayo ng printing business, pwede kayong bumili sa mga link dyan sa description, nilalagay ko. Dyan din ako bumibili. Ang kagandahan lang kapag sa online kayo bibili, may mga vouchers. At kung meron kayong bibilihin na kahit na anong produkto at gusto nyong magkaroon ng discount, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page dahil in partnership tayo ng YouTube. Meron tayong YouTube voucher na tinatawag at ibibigay ko lang sa inyo yon ng free. Again, pwede nyong i-click yung store din natin dito. Ito ay mga affiliated link kung kailangan nyo ng mga printing products or kung meron kayong mga bibilihin na kailangan nyo ng discount. So anyway, simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Napakaraming nagko-comment sa atin, napakaraming nagme-message. Pasensya na sa mga hindi ko nare-replyan ng mabilis mga tropa, no? Anyway, ito yung karamihan na tinatanong nila sa akin. Papaano daw yung gagawin nila? Yung printer daw nila, dati mabilis daw mag-print and kalaunan after a year, after a week, after a month, or kung gaano man katagal, bigla na lang bumabagal at kapag nagpiprint sila ng marami, bigla ring bumabagal. Ano nga ba yung nagiging problema? Eto mga tropa, no, lahat ng mga sasabihin kong detalye dito ay base lamang sa experience ko. Eto yung mga nakuha kong information kasi parehas lang din naman tayo na nanonood sa mga iba't ibang content creator, iba't ibang tao kasi pare-pares lang tayong nagdinegosyo. Ang kaibahan lang sa atin mga tropa, no, sineshare ko lahat ng mga idea na nalalaman ko. So eto nga yung mga nagiging dahilan mga tropa kung bakit bumabagal or kung ano yung gagawin ninyo, paano ma-fix yung ganyang problema. So dito muna tayo sa pinakamadali mga tropa, no. Unang-una, pindutin ninyo sa inyong mga keyboard yung Windows tapos R. May lalabas na ganito, yung run, and itatype ninyo dito services.msc and hit nyo lang yung enter. Lalabas yung ganito mga tropa, no. So hahanapin nyo dito yung print spooler kasi ito yung isa sa mga dahilan kung bakit bumabagal yung pag-print natin kalaunan. Meron lang tayong mga settings na babaguhin dito and meron rin tayong mga files na buburahin dahil nga kalaunan may mga nag-generate na mga files or mga temporary files na nagkukos ng pagbagal ng inyong mga printer. Again, eto mga tinuturo ko sa inyo, nasa sa inyo kung gagawin nyo rin, and disclaimer, no, do it at your own risk mga tropa, and hindi porket working sa akin working na sa inyo. Kaya kapag gumana sa inyo, i-hit nyo lang yung like button dyan sa ating mga video or mag-comment kayo na gumana. And kung etong mga ginagawa natin gusto nyong, alam nyo, yung ibalik sa normal kung ano yung binago natin, kung ano yung ginawa natin, ganun lang ulit yung gagawin ninyo, diba? So kagaya nito, nandito na tayo sa print spooler, hahanapin nyo lang to, right click nyo siya and click nyo yung properties. May lalabas na ganitong detalye. Click nyo lang yung stop, and kung gagawin nyo to, no, bago nyo to gawin, make sure na nakapatay na yung mga printer ninyo. Lahat ng mga printer ninyo nakapatay. Ganyan. So once na naklik na natin yung stop, pupunta tayo dito sa log on and i-uncheck nyo lang kung allow services. And next natin, dito sa recovery, dito sa reset fail count, gagawin nyo itong 1. Lalagyan nyo lang siya ng data na 1. And dito sa mga iba pang nakalagay dito, huwag nyo nang papansinin yan. And dito sa another tab, wala na rin kayong babaguhin dyan. After nun mga tropa, once na na-uncheck nyo to and nalagay nyo yung details na 1 dito sa reset fail, wag nyo munang gagalawin yan mga tropa, no, dahil meron tayong i-delete na mga temporary files na nag-generate nga dyan sa inyong mga printer. Once na meron kayong mga printer, as times goes by, nag-auto-generate yan ng mga files na kailangan natin burahin dahil ayan yung mga nagkukos ng pagbagal ng mga printer natin. So ang gagawin ninyo, pupunta kayo sa pinaka local disk C. So double click nyo lang yung pinaka local disk C, pupunta kayo sa Windows and hahanapin nyo dito yung System32. Ayan, once nandito na kayo sa System32, hanapin nyo dito yung spooler or yung spool. Eto, yung folder na to, double click nyo lang yan, and next na gagawin natin, eto sa printers. Etong gagawin natin mga tropa na working to sa kahit na anong model ng printer. So, una, sa local disk C, Windows, System32, and hahanapin nyo yung spool and yung printers. Ayan o.
Ayan, printers. Lahat ng mga makikita ninyong value dito, i-delete ninyo yan mga tropa. Kung wala kayong nakikita sa akin at number 1 lang, kasi nabura ko na yung nakalagay dito before. So kung kayo, marami kayong makikita dito, buburahin nyo lang yan. So eto agaya niyan, buburahin ko lang yan mga tropa. So ayan, nabura na natin mga tropa. So babalik tayo dun sa kaninang settings dun sa spooler. Alt-tab lang kayo hanggang lumabas yung settings kanina. So dito, i-start na natin siya. Click nyo lang yung start. Tapos click nyo yung apply. Ayan, automatic na yan mga tropa kung ano yung settings natin kanina. 'Di ba? Yung mga binago natin, mag-i-start na yun ng gano'n. So, click nyo na yung okay. And ayan yung mga kailangan ninyong gawin para bumalik sa dating bilis yung inyong mga printer kung na-experience ninyo yung pagbagal. So, kung nagpiprint ng sunod-sunod tapos biglang bumabagal, ayan, may mga temporary files kayo na buburahin. So, eto pa mga tropa. Next natin, Windows R ulit or yung run. Tatype nyo dito, tapos temp, tapos % ulit. Ayan, once na na-enter nyo na yan mga tropa, once na na-type nyo na yan, click nyo yung okay or hit nyo lang yung enter. Lalabas yung mga files na ganito. Ito yung mga temporary files na nag-generate dyan sa inyong mga computer once na nagda-download kayo sa browser, once na meron kayong mga nakukuhang mga files or mga ini-install na files. Ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit bumabagal yung pag-print natin dahil nga sobrang dami ng mga temporary files, yung communication between your computer and yung printer ninyo, bumabagal yung pag-uusap nila mga tropa. So buburahin natin lahat yan. Control A nyo lang para maselect lahat and hit nyo lang yung delete. Antayin nyo lang siyang mag-loading mga tropa, no? Depende kung gaano karami yung temporary files na nakalagay dyan sa inyong mga printer. Once na lumalabas yung ganito, i-try again nyo lang. So kung ayaw pa rin, check nyo to tapos skip. Kasi may mga temporary files dito na hindi siya nadidelete kasi minsan working pa siya or nagra-run pa siya sa mga system ninyo. Pero syempre hindi na natin may isa-isa yan. And next na dahilan kung bakit bumabagal nga yung pag-print ng inyong mga printer, full na yung inyong storage. Kagaya ng nakikita ninyo dito sa akin, 70 gig na lang yung nakalagay. Although, para sa akin madami-dami pa yan. Pero kung yung mga storage ninyo, 1 gig na lang, 500 MB na lang, problematic na yan. So kung mapapansin ninyo, yung remaining ko, 73 gig. And mamaya-maya kung magbabrowse ako or meron akong mga ida-download na kahit burahin ko na yung na-download ko, magkakain pa rin siya ng storage. Kasi nagge-generate ng mga temporary files. So, kailangan yung local disk C ninyo, maluwag na maluwag pa. Agaya nito, breathable pa yan. Kumbaga, safe pa yan na mag-generate ng temporary files. Hindi babagal yung computer ko. Okay na okay pa yan. 'Di ba? Sana tandaan niyo yung mga sinasabi ko, dahil napakaraming dahilan kung bakit bumabagal yung pag-print ng inyong mga printer. Iisa-isahin natin yan. Medyo mahaba yung vlogs natin na to, pero eto talaga yon mga tropa. So isa rin sa mga nagiging dahilan kung bakit mabagal yung pag-print dahil yan sa specs ng inyong storage. Kagaya nung nakikita ninyo, yung local disk ko, ako ay naka SSD, solid state drive. Kung kayo ay naka hard disk drive pa mga tropa, medyo mabagal yung read and write na capability na meron siya. Kung yung local disk ninyo naka hard disk, kung medyo meron kayong budget, sana sa susunod mag-upgrade kayo into SSD kasi 100 times faster or 10 times faster yung SSD na storage. So mabilis kayo makakapag-work around dyan sa inyong mga computer. Unlike dito sa hard disk drive, medyo mapapansin nyo, konting click lang, ang bagal, 'di ba? And next din sa memory. Konti lang yung memory ng inyong mga computer. So sa akin medyo sobrang taas talaga ng memory ko kasi etong computer natin ay gaming PC and editing PC natin mga tropa kaya mataas. So kung mababa yung memory ninyo, nagkokos din yan ng pagbagal ng inyong pagpiprint dahil nga sa communication between your printer and yung inyong computer. So napakarami pang dahilan mga tropa. So ano yung mga workaround?
Sa memory, pwede kayong mag-upgrade minimum 8 gig to 16 gig yung inyong mga computer na dapat meron silang RAM. So sa hard disk drive, sana makapag-upgrade kayo ng SSD. Napaka-importante niyan. So natalaay na natin yung mga possible, 'di ba? So meron pang mga additional. Kailangan yung burahin yung mga files dun sa recycle bin ninyo. Burahin niyo yon mga tropa para hindi nakakasagabal or hindi dagdag storage. So eto pa mga tropa ko, no? Pwede nyo i-right click yung local disk ninyo, tapos click nyo yung properties. Meron kayong makikita dito na application, na built-in application sa inyong mga computer, yung tinatawag na disk cleanup. Pwede kayong magbura dito ng mga unwanted files or yung mga temporary files. Again, safe lahat ng mga tinuturo ko dito. Kahit na gawin nyo yan mga tropa, hindi masisira yung computer ninyo. Kasi ito ay mga temporary files lang. So makikita ninyo, internet files, 3 MB, 4 MB. Ayan, nagkakos din yan ng pagbagal ng mga computer ninyo at communication into your printer. Pwede ninyo itong burahin. Make sure lang mga tropa ko na lahat ng mga buburahin ninyo dito ay wag yung downloaded program files. So huwag kayong magbubura dyan. Yung mga temporary lang, kagaya na itong internet files, ayan, yung Windows, ayan, delivery, optimization files, ayan o, ayan, diba? So ito yung recycle bin, napaka-importante, pwede nyong burahin yan. So ito, mga thumbnails, ayan, burahin yan. So, kiklik nyo lang yung okay dito, magbubura na yan. So, click natin yung okay, kasi baka sabihin ninyo, hindi ko ginagawa. Ayan, antayin nyo lang yan na magbura. Mabilis lang naman yan mga tropa, huwag kayong mag-alala. Lalong-lalo na kung kayo ay naka-SSD, mabilis lang yan. Pero kung naka-hard disk drive kayo, medyo mabagal yan. So ayan, natapos na mga tropa, 'di ba? So nadagdagan ng storage yung ating local disk C. So meron pa tayong next na gagawin, or etong optimize and defrag drive. Click niyo yung optimize. Dito tayo sa letter C. Click nyo yung optimize. Napakabilis lang nito again kapag ka naka-SSD kayo. Pero kung kayo ay naka-hard disk drive, medyo mabagal yan. Ayan, pwede nyo namang i-optimize na lahat yan kung ano yung mga meron dyan sa details ninyo dito or yung sa drive ninyo. So, ayan, na-optimize na natin lahat. Pwede na natin yan i-close. 'Di ba? Tapos dito, click nyo lang yung okay. At kung ikaw ay gumagamit ng Wi-Fi connection sa inyong mga printer at napapansin mong mabagal, meron kasi tayong tinatawag na Wi-Fi signal interference, at lalong-lalo na kung gumagamit ka ng wireless na keyboard, wireless na mouse, at meron kayong mga microwave dyan sa bahay, nagtatamaan yung mga signal na yan or nagkakaroon ng traffic. Kaya naman hindi kagad nagkakaroon ng communication between your printer and computer. Kaya kung mapapansin ninyo, di hamak na mas mabilis mag-print kapag ka naka-wired connection, kasi direct yung kanilang communication between your printer and your computer. Kung wala ka talagang choice na kundi gamitin yung Wi-Fi signal ng inyong mga printer, ang may re-recommend ako sa inyo, maghanap kayo ng application para ma-check mo at mailipat mo ng frequency or channel yung Wi-Fi connection mo kung saan walang masyadong interference para maging okay din yung connection. So kung na-experience nyo to or ginawa nyo to, tapos bumalik na sa tamang speed yung inyong printer, okay na ang lahat. Pero mga tropa, no, mag-move forward na tayo sa mga tinatawag na worst case scenario. Ito na yung tinatawag na wear and tear. Kumbaga sa paggamit mo na ng printer mo, talagang nalalaspag yung term, di ba mga tropa? Alam nyo naman siguro yung term na nalalaspag kasi lagi nyo nang ginagamit yan. So wala naman talagang immortal na mga gamit. May mga papalitan kayo dyan, di ba? So dito, eto yung common na nagiging issue kung bakit bumabagal, worst case scenario to mga tropa, yung CR motor ng inyong mga printer. Lahat ng mga printer merong ganito, kahit na Epson, mga Canon, may mga ganyan yan. So ano ba yung nagagawa nito? Ito yung nagiging cause mga tropa, kaya umaandar yung printer head ninyo. So kapag sira na to or laspag na to, papalitan nyo yan. 'Di ba? So napakadali lang din naman palitan 'yan. I-search niyo na lang diyan, napakaraming nagba-vlog diyan. So eto kasi nagiinit 'yan once na napakarami ninyong piniprint, 'di ba?
Motor kasi yan mga tropa. May mga dumadaloy na kuryente dyan. So, syempre, naiinitan yan. Lalong-lalo na kung napakainit din ng panahon at napakarami yung piniprint, mabilis yan mag-init. Depende sa mga model ng printer ninyo. Lalong-lalo na yung mga workforce printer, mga tropa. Napakabilis mag-init ng ganito. So, yung iba, minomodified nila yung printer nila. Yung ditong part, binubuksan nila, tapos nilalagyan nila ng electric fan or yung DIY na tinatawag, yung ganito, no, yung mini fan. 12 volts lang din to, tinatap lang nila kung saan nakakonect etong pinaka-dynamo nila or yung CR motor. Anyway, wala tayong example yan kung paano ilalagay itong mini fan na to dahil so far so good pa yung printer natin. Pero napakaraming detalye dyan sa online kaya makukuha nyo yung idea. Kaya naman, yung iba, kung hindi kayo marunong mag-tap ng ganito, binubuksan na lang nila yung printer nila dito. Ayan, binubuka na lang nila dito. Depende sa model. Lalong-lalo na yung mga naka-Epson 1300. Ayan yung mga usual na minomodified at yung ginagamitan ng ganitong mini fan. So, ito yung pinaka worst case scenario talaga yung magpapalit kayo ng ganito. So, ito yung mga presyuhan niya, no? 1.5, yung iba, 500. Pag yung mga replacement lang, ibig sabihin, hindi yung mga original, mga tropa, no? Kumbaga, mga third party na yan. So, syempre, kung medyo original, nasa around 1,000 yan. So, next na nagiging cost din ng pagbagal ng inyong mga printer, yung timing belt. Ano nga ba yung timing belt? No? Yung nakakonekta yan, mga tropa, dun sa inyong CR motor. No? Yung parang belt dyan na kulay itim. Ayan. So, syempre, nabubungi, kakaikot-ikot niyan. So, kailangan yung palitan. Minsan, lumuluwag yan kapag sobrang-sobra kayong mag-borderless or yung araw-araw kayong nagbo-borderless. Ayan yung isa sa mga nakakapagpalaspag niyan, yung pagbo-borderless. Ayan, etong timing belt. Pero, ayan nakikita nyo naman yung presyo, nasa around 800 to 700. Usually, magkakaroon pa kayo ng discount dyan kapag gumamit kayo ng voucher, di ba? And next naman na nagiging issue, syempre, yung encoder disc and yung encoder strip. So, ano ba yung nagagawa nito? Ito lang naman yung nagko-command dun sa mga printer head natin kung gaano karami yung ink or kung saan dadalo yung ink. 'Di ba? Kapag medyo madumi to or medyo alam mo yun, yung nagkaroon ng scratches, 'di ba? Yung mga guhit-guhit. So, hindi tumatakbo ng maayos yung kuryente dito sa mga encoder na to, kaya hindi maayos yung pag-andar ng printer head natin. Ayan yung mga isa sa mga pwede ninyong palitan or pwede ninyong linisan kapag okay pa. Ayan, nakikita nyo naman yung presyo, 170. And eto, nakapagpalit na tayo ng encoder strip. Sa totoo lang, 100% effective. Mas bumilis yung aking pinaka Epson 805. Hindi naman siya literal talaga na bumilis Kasi as times goes by, parang masasanay ka na sa speed niya Kaya alam mo yon mga tropa, kalaunan medyo bumabagal pero hindi mo ramdam kasi sanay ka na sa speed. Nung pinalitan ko ng encoder strip yung printer ko na 805 na which is in-upload ko na rin dyan sa ating YouTube channel, nagulat ako, mas luminaw yung print. Kumbaga kung ano yung pinakabago niyang printer dati na nagagamit ko, bumalik yung ganung speed niya. 'Di ba? Again, hindi nyo pwedeng yung printer ninyo na dagdagan yung speed kasi may mga nakasetup na dyan na detalye or information or program na ayun lang talaga yung speed ng mga printer ninyo. Hindi nyo pwedeng ipalabas yung 20 pesos na gusto nyo maging 1,000 pesos yung value. Again, bawat printer may mga value na yan kung ano yung pinaka-speed nyan. So, dito sa vlogs natin, itinuturo ko lang kung paano nyo ibabalik yung original nyang speed from the stock. 'Di ba? Kasi nag-wear inter yan, yung mga printer natin. Ito yung isa sa mga pwede ninyong palitan para ma-refresh yung printer ninyo. Para sa mga motor, 'di ba? Kalaunan bumabagal, 'di ba? As in yung mga motor, 'di ba? Mga Honda Click or kung ano pa mang brand or model ng mga motor, i-refresh din yan yung mga motor na yan para bumalik sa dati nilang bilis. 'Di ba? Ganyan din sa printer natin. So, eto pa, next natin, kailangan yung gumamit ng silicone oil para mas maging smooth yung pag-andar ng printer head natin. Ginawan ko na rin ng content to, etong silicone oil, kung saan to ginagamit, saan nakakabili, ayan, at saan siya nilalagay.
So ito yung example niyan. Ito yung printer natin na Epson 805. Yung nakikita ninyo dito na pahaba, ito kung saan yung mouse pointer ko, lalagyan nyo yan ng silicone oil. Pero kung meron kayong Vaseline, pwede rin. Or yung tinatawag na petroleum jelly. Kasi etong petroleum jelly, para sa akin hindi ko siya masyado trip na ilagay dyan. Kaya silicone oil yung nilalagay ko. Syempre, di ba? Pero sa totoo lang, working din tong Vaseline na to or yung tinatawag nga na petroleum jelly. It's your choice mga tropa, pero para sa akin, mas okay yung silicone oil na ilagay dito. Konti lang naman yan, ipapatak nyo sa daliri nyo tapos ipupunas-punas nyo dito. Dito lang yan sa may tubo para mag-smooth yung pag-andar ng inyong mga printer head, diba? So ito yung mga worst case scenario na mga tropa ha. Kasi yung una natin, pwede ninyong gawin yon kahit ngayon na. Pero etong mga sinabi ko ng dahilan ng pagbagal ng inyong mga printer, worst case scenario na yan. So ito yung pinaka-final din na ituturo ko mga tropa, na ito yung pinaka-basic. Kapag bago yung printer ninyo, make sure na meron kayong drivers na naka-install kung ano yung model ng printer ninyo. Kasi ito yung mga usual din na nagiging dahilan. Kapag bumili sila ng printer, sinalpak nila sa computer, and once na nakapag-print na, okay na yon. Hindi nila alam na kailangan pa palang i-install yung mismong drivers ng mismong model ng printer na yon. Saan ba siya nakukuha? Yung driver installer. Syempre, sa Epson website, and itatype mo lang yung model ng printer mo. So, another video na natin yon. I-search nyo na lang dyan sa ating mga previous upload kasi meron na tayong tutorial yan kung paano mag-install ng drivers, 'di ba? Para hindi humaba yung vlogs natin. So, next natin na ituturo, dapat meron kayo netong tinatawag na resetter, mga tropa. Ito pang final part na natin to. Ito sa resetter, mga tropa, meron kayong makikita dito na EEPROM data copy. So, ito once na bago pa yung printer ninyo or may mga printer kayo dyan na alam nyo na okay pa, maggawa na kayo ng backup ng EEPROM data ninyo. Ano ba yung EEPROM data? Ayan lang naman yung settings ng pinaka motherboard ninyo, yung mga detalye ng printer ninyo nang working as is today. Kaya ako naman pinapa-backup sa inyo to kasi hindi natin masasabi kalaunan, mga tropa, kapag merong parts na papalitan dyan sa board ninyo, kailangan yung gamitin yung backup ninyo kasi ayun yung working state ng mga printer ninyo para i-restore nyo na lang doon sa backup nyo na yun. Diba? Kasi kapag nagkuha ng donor board para hindi na kayo mag-additional ng payment sa mga technician, meron kayong mga backup, diba, ng ganito, magagamit nyo yun. Kaya make sure na meron kayong backup ng ganyan. So, medyo komplikado na yun. Siguro naman sana hindi ninyo ma-experience yun. Pero worst case scenario, mag-backup na kayo ng ganyan, mga tropa. Eto, no, meron tayong backup dito ng mga EEPROM data. Kasi minsan may nagchat-chat sa akin, boss, pakapin naman ako ng EEPROM mo ng 5290, 3210, 3110. May mga nagpapa-backup sa akin ng ganyan kasi inilalagay nila yon dun sa kanilang printer. So eto, agaya na ito, nag-backup ako ng 805 kanina. May nagchat kasi sa akin kaya naisama ko to, mga tropa. Kanina lang to. And thankful din ako dun sa nagchat na sa atin na yon kasi naisama ko siya sa vlog natin ngayon, di ba? Anyway, medyo komplikado na to, matututunan nyo yan once na kinalikot nyo yung resetter program. Napakadali lang din makakuha naman na itong mga resetter, napakadaming nagbibigay dyan. And syempre, kung gusto nyo mag-avail ng mga ganito na resetter kahit na anong model, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page. Meron naman mga nagbibigay dyan and nasa sa inyo kung gusto nyo nung mga ganon. Basta ingat lang kayo sa mga mada-download ninyo na mga resetter. So, eto pa pala, additional. Once na nagpalit kayo ng CR motor, mga tropa, meron kayong kailangan na gawin dito sa resetter. Kasi kailangan nyo tong i-set up. Ayan o, may nakalagay dito, you should perform this function as below cases once na yung CR motor and mechanical unit etc. as kapag pinalitan. Ayan o. So, ayan, mainboard change, failure emerute, meron kayong gagawin dito na parang recalibration lang naman din to kung tawagin. So again, sana nakatulong tayo sa content na to kung paano maibabalik yung dating speed ng printer ninyo. Although medyo mahaba yung content natin na to kasi gusto ko nasa isang video na lang lahatan na dito, wala nang paligoy-ligoy para hindi na kayo maghahanap pa ng ibang mga detalye. Isang video na lang, panoorin nyo na lang talaga lahat to. So inuna ko na lang na part yung napakadaling gawin. So kung
umabot ka na dito sa part na to, siguro nasa worst case scenario ka. And kung meron akong hindi nabanggit pa na detalye kung paano mapapabilis yung printer natin or paano maibabalik sa dating normal state ng speed niya, sana i-share nyo rin, i-comment nyo dyan sa ating comment section para ma-share din natin sa iba. And syempre, kung high yung settings ninyo sa pagpiprint, expect na ninyo na mabagal yung printing niyan. Pero kung standard printing at mabagal talaga, kailangan mong gawin lahat ng mga nasabi ko na to. At sana hindi ka umabot sa worst case scenario na magpalit ka ng CR motor, magpalit ka ng pinaka ganito, yung timing belt, or magpalit ka ng encoder disc or encoder strip. Pero kung nasa printing business ka, kailangan mong matutunan to para ikaw na lang yung gagawa at magpalit. Kasi para hindi ka mauto ng mga technician dyan na napakamamahal, alam mo yun, yung maningil. Parang kapag ka nagkaroon sila ng customer, piyesta gusto nila paldo-paldo agad diba? Gusto nila 1,000 kagad yung singil Anyway, salamat sa mga nag-a-avail ng templates natin at mga nagme-message sa Facebook page natin na mga nagpapatulong, and salamat din sa mga sinesend nyo na Gcash. Dahil dyan, syempre mas ginaganahan tayong mag-content. So, dito na natin tapusin yung content natin na to, at lagi kong sinasabi, research is the mga tropa, at wag na wag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal at bolero, dami ng tulad nila sa